Epipanyo Labrador. Malapit ng lumantad. Ipatatawag nga kaya ng Senado? Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po ka-demonyo yung Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Mainit na usapin ngayon ang pagharap ng mga vlogger sa pagdinig na inaakusahang nagpapakalat ng fake news laban sa mga nangyayari sa administrasyon at ginagawang pagtuligsa maging ang pagiging kritiko. Dahil nga nagkalat na ang mga fake news sa iba't ibang social media site, partikular sa Facebook, ay nagbibigay ito ng kalituan sa mga kababayan natin. Subalit, hindi lang ang pagpapakalat ng fake news ang tunay na talamak sa social media, kundi maging ang mga vlogger o content creator na ang ginagawang pagbibigay ng kanilang opinyon at pagiging kritiko ay lumalagpas na sa boundary ng pagkakaroon ng kalayaan sa pamamahayag. Nagiging foul na at mapanira ng kredibilidad at pagkatao ang kanilang binibitiwang salita. Kagaya na lamang ng vlogger na si Epipanyo Labrador na totoong masyado nang mapanira ang mga pagmumura at binibitiwang salita. Kaya naman mayroong ipinahayag si Congressman Rodante Marcoleta ukol sa ganitong klase ng vlogger. Kaya pakinggan natin ang kanyang argumento. That will provide context away. May I ask that the short video, Mr. Chair, be shown because that will provide context away. In that case, Comsec, please. ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po ka-demonyo yung Marcoletang ito. Itong malaking matang itong na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless at wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po makilala yan Kung murahin niya po ako, parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, Nasa umiiral nating batas ang pagkakaroon ng kalayaan upang maipahayag ang ating opinyon at sentimiento kanino man. Subalit hindi dapat abusuhin ang kalayaan at karapatan upang gamitin ito sa paninira at pag-alipusta sa kanino man
lalo na kung walang ginagawa laban sa kung sino. Maging responsable tayo sa anumang kilos, galaw, at mga sasabihin, dahil ang bawat pagkakamali at paglabag sa batas ay may kaukulang parusa at pagdisiplina. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama!